Ito ang mga kahinaan na nakikita natin sa rebuttal ni Senadora Risa. Maganda, in fairness to her, maganda ang kanyang rebuttals. Pero may mga konting problema dito. Halimbawa, doon sa sinasabi niya na inisyatiba daw ni Michael, si Michael ang lumapit kay Senadora Risa. Inisyatiba daw ito ni Michael na mag-reach out sa kanya upang magtestigo. At sinasabi na takot siya para sa buhay niya and so on. Ngunit ito po ay bahagi nung video ni Michael na sinabi niya nung siya daw po ay nilapitan para maging witness. Isa doon sa pinagawa sa kanya ay magpadala ng emails sa tanggapan ni Senadora Risa at in-outline or sinabi o tinikta sa kanya kung ano ang dapat sasabihin niya. Topic natin ngayong araw na ito, nag-hold ng press conference si Senadora Risa Hontiveros tungkol doon sa mga revelasyon ni alias Rene. Tatalakayin natin ang kanyang rebuttal at ang subsequent mga akusasyon niya kaakibat ng mga rebuttals na ito. This is in the interests of fair play at para rin makita natin kung ano ang magiging ang dalawang panig na posibleng magtunggali sa hukuman kung sakasakaling mayroong mga ebidensya na either side dito ay may kasalanan or mayroong maling ginawa. Bago natin ipagpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Kami po dito ay Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan sa Facebook. Mayroon kaming page sa Facebook na Trixie Cruz Angeles. Meron din po kaming TikTok, which is at Luminous TCA. Mayroon kaming Rumble, also at Luminous TCA. At mayroon kaming YouTube, which is Luminous by TCA and AGP. So, para dito sa mga nanonood sa atin sa TikTok, please take note, mayroon po tayong gift goals for today. And we will see you on the extension kung sakasakaling umabot. So, recap lang po natin bago tayo magpatuloy. Noong makailang araw na ang nakalipas, mayroong lumalabas na video on social media ng isang nagngangalang alias Rene. Ang tunay na pangalan, Michael Maurilio. At itong si Michael ay nagbigay ng mga revelasyon. Siya daw ang witness na iprinisinta ni Senadora Risa Hontiveros sa Senate hearings tungkol doon sa mga alegasyon laban kay Pastor Kibuloy. Si alias Rene ang isa sa nagbigay ng testigo laban kay Pastor at ginamit yung kanyang pagsasaksi para ma-rekomenda ng Senado ang pag-file ng mga charges laban kay Pastor. Doon sa mga revelasyon, sinabi niya na siya ay tumanggap ng 1 milyong piso plus additional 12,000 pesos kada bagong impormasyon na mabigay. Siya daw po ay nanirahan sa isang kondominium ni Senadora Risa matapos siya magbigay ng saksi. Ayon sa kanya, ang kanyang pagtitestigo ay puro kasinungalingan. Siya daw po ay talagang dating nasa kingdom na, taga-kingdom, ngunit hindi naman daw siya pinaalis. Siya po ay maayos na umalis. At ang mga pagsasaksi niya, lahat daw ng contents ng kanyang sinasabi ay hindi totoo. Tungo doon, naglabas ng statement si Senadora Risa Hontiveros na nagdi-deny ng mga sinabi ni alias Rene. So, a few days later, or today, nagbigay siya ng press conference kung saan in-enumerate niya ang kanyang mga rebuttals. Sandali lang po. Luis, can you shut the door? Ang kasama ko po ngayon ay isang nagngangalang Sir Berus. At siya po ay insistent ngayong araw na ito na sasabay daw siya sa ating live. Ituloy ko na ha. Para mas madali at mas maliwanag, katulad ng ginawa namin nung tinatalakay natin ang tungkol sa testigo ni alias Rene, mayroon din po kami presentation para maging maliwanag lang ang ating pagtatalakay. Maraming salamat dun sa mga bumabati kay Sir. Lumalaki na ulo niyan. Okay. Ito ang buod o summary ng mga tinalakay ni Senadora Risa Hontiveros. Pasensya na English, so Tagalogin ko. Dito sinabi niya na inisyatiba ni Michael daw ang paglapit sa kanya bilang isang testigo. Nagpakita siya, pinakita niya sa media pero dun sa video hindi maliwanag. Di umano'y nagpakita siya ng mga email na nanggaling daw kay Michael mula pa noong December 2023. At dito, kusang loob daw siyang lumapit sa tanggapan ni Senadora at sinasabing natatakot daw siya. Sandali. Stop.
Okay lang. Down. Down. Please, please, please. Dali lang po ah. Sir, but it's not, now is not the time. Come. No. Out. Okay, if you don't want to go out in the cave, you sit down there. Uulitin ko po. Okay? Tungo dun sa ating pagpapaliwanag tungkol dito sa presentasyon o sa presser ni Senadora Risa, ito ang kabuuan o buod ng kanyang tinalakay. Ayon kay Senadora Risa, inisyatiba ni Michael ang ang lumapit sa kanya, sinasabi niyang natatakot daw siya at sinasabing inaabuso siya at kontra ito sa kanyang claim na siya daw po ay pinilit para tumistigo. Mayroon siyang pinapakitang emails dito na naggaling pa from December 2023. Bukod pa dyan, sabi niya, yung pagsasali sa mga pangalan ni Presidente Duterte at Vice Presidente Inday Sara ay nandun sa initial written statement niya. At sinasabi niya na ito daw ay salungat sa claim niya na siya ay instructed na pagbintangan o i-implicate yung mag-ama. Bukod pa dyan, sabi niya, humingi daw si Michael sa kanya ng isang laptop noong February 2024, ngunit tinanggihan niya ito dahil may polisiya siya na hindi daw sila nagbabayad ng mga testigo. Kontra ito sa claim daw ni Michael na siya ay tumanggap ng 1 million pesos. Bukod pa dito, sabi niya wala daw siyang condominium at si Michael daw ay nililipat-lipat nila ng iba't ibang mga safe houses dahil siya nga daw po ay takot at baka siya daw ay saktan o nanganganib ang kanyang buhay. Kino-coordinate daw ni Senadora Risa ito sa mga religious groups at civil society. Sabi niya na inamin din daw ni Michael sa kanyang mga staff o sa kanyang tanggapan noong February 22, 2024 na may ilang mga associates ng KOJC na nag-a-attempt na kumbinsihin siya na bawiin ang testimonya niya kapalit pera, abogado at proteksyon. Lalong-lalo na ukol sa kanyang mga sinabi laban sa mga Duterte. Ang sinasabi ni Senadora Risa dito ay KOJC daw ang nag-i-engage sa witness tampering. Paalala lang po, ito po ay panig ni Senadora Risa. Kamakailan, ayon kay Senadora, sabi niya ditong June 2025 dapat ito. Nag-message daw itong si alias Rene o si Michael sa kanyang staff at sinabi, June 2024. Si Michael daw ay nagmensahe sa kanyang staff at sabing kinidnap siya at tinatakot siya ng kingdom at humihingi siya ng saklolo. Sabi ni Senadora, sineryoso niya daw to at pinorward sa PNP. Pagkatapos niyan ay lumitaw na ang video. Pasensya na po, ang tingin ko ito ay 2025. Okay. Bukod pa dyan, ito naman ang highlights ng panig ni Senadora Risa. Sa unang-una, sinasabi niya na ito ay witness tampering at harassment laban sa kanya at laban doon sa mga nag-aakusa sa KOJC. Ayon sa kanya, nabaklas niya ang mga claims ni Michael katulad ng pagpresenta niya ng mga emails, personal statements at iba pang recorded communications. Nagfo-focus siya allegedly sa witness safety. Ang isang major concern ay yung worried din si Senadora Risa ayon sa kanyang speech para doon sa mga staff niya at sa mga taong tumutulong sa mga witnesses. At inaakusahan niya dito ang KOJC na modus operandi daw ng KOJC ang mag-attempt na i-bribe o i-coerce itong si Michael na bumaliktad at mag-akusa na siya ay binayaran bilang witness. Ayon sa kanya, may pattern daw ng witness tampering ang KOJC at mayroon daw documented pattern of witness harassment and flipping. Katulad din ng mga sa ibang kaso ng Pharmally. Kinumpara niya itong kaso na ito doon sa kaso ng Pharmally. Nag-commit naman siya na may intention siya na mag-file ng reklamo sa NBI at itutuloy niya sa mga criminal na cases para to regain the legal offensive. Dito at sinasabi din niya na tuloy daw niyang ipaglalaban ang intimidation na ito, lalabanan ang intimidation na ito at ipaglalaban ang katotohanan at justisya. Okay. Ito po ang panig ni Senadora Risa Hontiveros. Okay. Ito ang mga kahinaan na nakikita natin sa rebuttal ni Senadora Risa. Maganda, in fairness to her, maganda ang kanyang rebuttals. Pero may mga konting problema dito. Halimbawa, doon sa
sinasabi niya na inisyatiba daw ni Michael si Michael ang lumapit kay Senadora Risa. Inisyatiba daw ito ni Michael na mag-reach out sa kanya upang magtestigo. At sinasabi na takot siya para sa buhay niya and so on. Ngunit ito po ay bahagi nung video ni Michael na sinabi niya nung siya daw po ay nilapitan para maging witness. Isa doon sa pinagawa sa kanya ay magpadala ng emails sa tanggapan ni Senadora Risa at in-outline or sinabi o dinikta sa kanya kung ano ang dapat sasabihin niya. So yung mga pinapakitang emails ni Senadora Risa ay yung mismong emails na sinabi ni Michael na idinikta sa kanya. Sabi niya idinikta din daw yung mga pangalan ni Presidente Duterte at ni VP Inday Sara. Bahagi din po ito nung sinabi ni Michael. Ang sabi niya ay may polisiya ang kanyang tanggapan na walang financial assistance na ibinibigay sa mga witnesses. So he said, she said yan. Kailangan patunayan ng bawat panig ang kanilang assertions dito. So in the same way, sabi niya dito, sabi ni Michael, doon siya sa condominium ni Senadora Risa, sabi ni Senadora Risa, wala siyang condominium. Sabi niya, noong February 2024, inamin naman daw ni Michael na ang KOJC daw ay nagre-reach out sa kanya at ina-attempt daw siyang i-convince na ibawiin ang kanyang testimonya, bibigyan daw siya ng abogado, ng pera at proteksyon. So, lalong-lalo na tungkol dun sa statement ng mga Duterte. Ang implikasyon ni Senadora dito, yung KOJC daw is the one engaging in witness tampering. Tapos, yun nga, recently, dapat June 2025 po ito, pasensya na po. Ang highlight niya ay nag-email daw or nag-message daw si Michael sa kanyang staff at sabi siya daw po ay kinidnap at pinagbabantaan ng KOJC at humihingi ng rescue. Ngunit, patapos na sabihin ni Senadora Risa or tinorward ito sa PNP, ay lumabas na daw ang video. Medyo ito, parang ang bilis masyado ng turn, ng pag-flip na narrative ni Senadora dito. So, I think this will require evidence para ma-substantiate. Actually, ang ginagawa dito ni Senadora Risa ay ilalagay niya yung kabila on the defensive. Sila ang inaakusahan niya. Sinasabi niya may witness tampering. Ina-attack din niya yung Michael. Although during the question and answer portion, ng mga reporters, inamin naman ni Senadora Risa na ang tingin niya ay posibleng victim din dito si Michael. So, mayroon ding claim si Senadora Risa, hindi ko na nalagay dito, mayroon ding claim ang Senadora na yung video matapos ilabas ay pinaikot, systematic circulation, yung kanyang ginamit na term, at saka or handed over to their disinformation networks. Ito po ay isang aligasyon na binigay ni Senadora Risa sa kanyang presentasyon, ngunit hindi ito nakalagay kung may ebidensya siya tungkol dito. Ang tingin ko ay yung ebidensya, ito ay isa dun sa ebidensya na hinihiling niya bunga ng magiging investigasyon ng NBI. Sa madaling sabi, may aligasyon dito, nakikita naman natin, may aligasyon siya na hindi pa substantiated. Sabi ni Andeng, ang bait talaga ni Attorney Pix, maganda pala rebuttal ni Ontiveros. Sa totoo naman, walang magandang hindi ko sinabi, maganda na nag-explain siya ng point by point. Kasi nung una, ang kanyang statement ay napaka-generic. Mga hindi totoo, etc. Ito, sabi ni Lucky Kitty Cat, sounds like more of a damage control PR. Ako, hindi ko i-discount yung possibility na yan. Oo. Hindi ko rin sinasabi na naniniwala ako sa Senadora Risa, pero i-explain ko kung bakit niya ginagawa ito. Kasi may lumabas na video. Kung hindi niya i-deny yan right away, mag-iisip ang mga tao tungkol sa kanya. So after about a day, nag-issue siya ng statement. But then, after that, a few more days, ngayon nag-press conference naman siya, and this time, mayroon na siyang hawak. Kailangan niyang i-rebut yan para ma-controver. Ano yung controversion? Sa batas kasi, kapag nag-file ka ng kaso, may complaint affidavit. Dito yung sinasabi ko ng statement of ultimate facts ang dapat nilalagay dun sa affidavit. Ngayon, dun sa complaint affidavit, lalagay yung statement of ultimate facts, yung accusation. So ngayon, ang kailangan gawin nung mga inakusahan, nung nagdi-defend ng sarili nila, ay lalagay nila, i-deny nila yon at magpo-produce sila ng ebidensya supporting their denial. Kung kunwari, yung nag-akusa, walang ebidensya,
yung inakusahan, wala ring ebidensya. Both statements will be controverted, meaning as far as the court is concerned or as far as the whatever tribunal o yung fiscal is concerned, kailangan these two do not exist as facts yet. Okay? Yet. Wala pang fact dyan. So, kailangan magkaroon ng trial para patunayan yung dalawang allegation na yun. Okay? That is the reason for this kind of presentation. Now, if you'll ask me, tama yung ginagawa niya. Except, yun nga, may mga while some of the allegations she's making might be successful, hindi po lahat. Kasi, naunahan siya, halimbawa, dun sa allegation na yung pagdadamay dun sa mga Duterte, dun sa statement niya na yun, na si Michael daw ang nag-reach out sa kanya, naunahan na siya ni Michael doon nung sinabi niya doon sa kanyang video na nung ni-require o sinabihan siya na kailangan niyang magpadala ng email at ito ang mga sasabihin. So, ang ginagawa ng statement ni Senadora Risa, ikino-controvert niya. So, when it is controverted, lahat ng mga statements na controverted, they have to be proven. Hi kay Julius. Okay? Okay, yung katanungan naman, I hope maliwanag yung presentasyon natin. Ito na, nag-umpisa na yung mga nakakakita ng mga kahinaan sa mga alegasyon na ito. Okay, start tayo dito kay Mr. Paul. Sabi niya, kung totoo sinabi ni Honti na kinidnap si Rene, paano nakapag-text si Rene sa kanya? Logically, kung ako kidnapper, una kong kukumpiskahin ay cellphone at any comms gadget. Okay. Sabi naman ni Musikerong Panday, takot pala si Karen eh. Bakit sa NPA siya pumunta? Deeng. Ay, opo, gustong sumali ni Sir kanina eh. Ngayon, alam niyang palalabasin siya, so behave na siya, nakahiga na siya dito sa tabi ko. Sabi ni Joe, matagal nang usap-usapan ang Davao Death Squad. Puno. Pero bakit lumapit si Hontiveros para hingin ang endorsement ng mga Duterte? Mangga din siya, tapos ngayon, nag-alat wililing na ngayon. Maraming salamat dito naman sa TikTok kay Sir Paul. Wow, thank you. At kay Sir Jake. Maraming salamat, Sir Jake. Kay Kakigori rin. At kay Teach Ginny, kay Sir Jake, kay Leah, kay Ma'am Ieda, kay Ian Paul. Maraming salamat din po. Hi. At kay Jezer. Kay Salted Bukayo, kay Ate Jen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Mark J. Ren, maraming salamat din po. Okay. Sabi ni Paul, ang tingin ko dyan, inobliga ni Honti ang mga testigo niya na gumawa ng text or email para kung sakaling bumaliktad, meron siyang palusot. Well, actually, tingin ko normal yan. Minsan kasi halimbawa, and this is based on experience of myself and other clients, na halimbawa, ang gobyerno, gusto kang i-hire. Okay? Kahit presidente pa yung lumapit sa'yo, sasabihin nila, o sige, ikaw na ha, padala ka ng letter applying for the position. Ikaw yung ni-recruit ha, pero ni-require ka nila, padala ka ng letter. Kasi hindi rin nga naman daw maganda na ang presidente ang lumapit sa'yo. Parang gano'n. Okay. Pero dito, maliwanag dun sa, sa pagsasaksi ni alias Rene, yung part na pinagawan siya ng email. So, tingnan natin, ibig sabihin, magiging interesting talaga ang balikan dito. Ngayon, ang ginagawa din ni Senadora Risa, siya daw po ay mag-file ng reklamo o nag-file na ng reklamo sa NBI, humihingi siya ng tulong sa pagkolekta ng ebidensya to support her case. Ma'am Ola, ako ba yung kausap niya? Tinatanong niya, I'm wondering if meron ka-issue sa KOJCKD sa kabaunang hypothetical. Kung ano naman. Lucky Kitty Cat says, Risa sounds like she's panicking. She's releasing statement after statement. I understand that she has to defend herself, but releasing her rebuttals in social media for the legal court fishing. Hindi naman po lang social media. She released it to, it was a media interview. Not just interview. Nagbigay siya ng press conference. Tingin ko because ang dami kumalat kagad yung kay alias Rene. So medyo tama kayo, kailangan niyang makontrol before people's minds are no longer capable of being convinced otherwise.
Paano po kapag nakapaglabas si Rene ng mga proof na nagsasabi siya ng totoo, matatamper po ba ito as evidence sa court in case makasuhan siya? Parang, teka ha, ang sinasabi na witness tampering is kung witness nakapagbigay saksi o alam na natin magbibigay ng ng testimonya niya, may magi-intervene. Actually, ang term natin dyan sa batas is obstruction of justice. Yung witness tampering na expression na ginagamit ni Senadora Risa ay na-pick up niya doon sa ICC, sa usapang ICC. Kasi yun nga ang pinagbabawal sa isang binibigyan ng interim release na hindi ka pwede mag-witness tampering. So, yun ang gusto niyang gamitin na term kasi, well, it is descriptive to be fair, no? Pero sa batas natin, it's called obstruction of justice. Sabi ni Josephine, the obsession of destroying the Dutertes with a banner tagline as there's clear and present danger. Oo nga clear and present danger. Hoping these will all boomerang to them. You reap what you sow. Unfortunately, para sa lawyers naman kasi, pag ginamit mo yung term na clear and present danger, tungkol yun sa freedom of speech. Pero, okay. Sabi ni TF, matagal na siyang hinahamon ni Atty. Topacio na mag-file ng kaso laban sa kanya for the same allegations publicly disclosed by Atty. Topacio. Pero hanggang ngayon, she has not filed any case against Atty. Topacio. Bakit kaya? Because, ewan ko, kung ako rin naman hinamon ng ganon, bakit ko bibigay yung gusto niya? So, I think that these are, kumbaga, acoustic warfare. The challenge siya ni Atty. Topacio because Atty. Topacio knows very, very well that Senator Risa will not do it. On the other hand, he might also be prepared in case she actually does. So there's a good chance na makakalaya si Pastor dahil sa recantation ng witness. That will depend. Ako, it's difficult to speculate, hindi natin alam kung ito ay magtitestigo in favor of Pastor Quiboloy. If he does, and he has an existing testimony against Pastor, then the court will have to weigh. Kasi the court will now have two statements, two contradictory statements, at pareho siyang under oath. So kailangan kilatisin, i-evaluate ng judge yan kung ito ay tatanggapin. So we don't know, first of all, kung i-admit ng judge yan, and second, kung ano rin yung final na kanyang statement. Iba kasi yung sinasabi, possibly, iba yung sinabi niya sa video, baka naman yung sasabihin niya sa court ay mas marami pa, at baka meron pa siyang additional na evidence. So we don't know exactly what's going to happen, or even if there are chances. Kasi right now, we don't know kung gagamitin yan dun sa kaso ni Pastor. Hindi fair yung mga ganyan speculation kasi nga, we don't know. Okay, another pala na nakalimutan kong i-discuss. Si Senadora Risa doesn't mention the word perjury. And tama siya doon. Kasi, unang-una, yung perjury will have to be two sworn statements. Hindi pa gumagawa ng sworn statement na pangalawa, itong witness, itong si alias Rene. So, itong statement ni Senadora Risa is hindi pa niya sinasabi, kumbaga, ang inaakusahan niya dito ay witness tampering on the part of KOJC daw. Pero at this point, hindi pa natin alam kung mag-sworn statement si alias Rene. If he does, kailangan niyang patunay, this will now be subject to pagkikilatis. Kasi itong witness niya, nagre-recant, kailangan pa rin isubmit sa hukuman ito bago niya masabi na witness tampering yan, na mayroong kasalanan ang KOJC. This is an accusation that is best brought to the only venue that can decide this, which is the court. Sabi ni what happened? Thank you sa paghihimay kasi ang cringy pakinggan ni Risa. I can feel it in my bones na nagsisinungaling siya. Appeal to emotion at di pa memoryado ang script niya. Umiinit ulo ko. I think that the way that Senator Risa delivers, para siyang may script parati. Not saying that that's a bad thing, pero sometimes it affects her credibility. Yung manner of speaking niya. Minsan mas gusto ko pa nga yung paggalit siya. Alam niyo yan, yung paggalit si Senadora Risa, tapos yung mga tipong, yung off the cuff, yung hindi inaral, hindi studied, mas gusto ko yung mga ganun na statements niya kasi it sounds more sincere. Pag masyadong katulad ng ginagawa niya, ano ba yung mga sinabi niya? Hanapin ko lang yung Pinanscribe ko kasi yung karamihan na portion, most of the of the press conference.
So meron siya dun sa kanyang pag-ano, so make no mistake, this isn't just an attack on my office. It is an attack on truth-telling. So, may mga words siya ginagamit that don't resonate and sound true. I don't say that, I'm not saying, and I'm not going to say ever that she's lying. Kasi that's subject to whatever happens in court. Pero the way sometimes that she speaks, yun nga naintindihan ko yung sinasabi na medyo cringy because it comes across as insincere. Now, Senator Risa, in her younger days, was an actress. So I think that she can actually improve herself. Wag masyadong studied kasi it comes across nga as lalong-lalo na pag ganyan, no, you're fighting for your credibility, kailangan baguhin niya yung style niya. Sabi ni Dominic, sounds GPT. Medyo. Parang ganon. But in fairness to her, she really sounds like that. I mean, ganyan na siya ever since. When she was a new senator, ganyan siya and she hasn't changed. So, to be fair, baka naman ganyan talaga yung personality niya. In which case, then, yan, that's what we're going to have to be watching every time that she delivers any statement. Ano pa, meron pang portion doon na this is only one step and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints para sa mga testigo at biktima at para sa Senado. Maniningil kami ng hustisya. I don't know. Sabi ni Jazz, sabi niya may resibo siya, wala namang pinakita, puro laway lang. Baka naman kasi pinakita sa media. So, sabi ni Dominic, lying is an attack to truth-telling. Aboy, malamang. But we're not here to, but like I said, we have to be fair on both sides. Kaya kailangan talakayin niya. And to be fair, maganda yung, niya, maganda yung forma ng kanyang, ng kanyang presentation, kumbaga. Mayroon siya. At saka mayroong positive, may affirmative action. Hindi lang siya nag-a-attack dito kay alias Rene, she is going to file cases. Unfortunately, yun na nga. This is going to be an investigation by the NBI. But kumbaga, alam naman natin na she's very powerful. She's a senator. Nauna pa siya. So she now has the backing, or not the backing, but the assistance of the NBI in getting evidence. So if ang point niya is to be more relatable, well, I don't think that's her point. Parang this is a show of power now on her part. Isa akong senadora, I am protecting the Senate, and I will use the government agencies. Kumbaga, tignan ninyo, sino ang kalaban ni Senadora Risa dito? KOJC. Ano na nangyari sa KOJC? Pinasok ang compound, inaresto at sinarge at dinitain si Pastor Kibuloy. Sinasubject to, to the Anti-Money Laundering Act, ang assets daw ni Pastor Kibuloy, which they might equate to the assets of KOJC itself. In other words, under siege na ang KOJC for several years already. Tinanggalan pa sila ng prangkisa. Dinitain ang ilan, kahit panandalian, ang ilan sa kanilang mga hosts, katulad nila Doc Lorraine Badoy. Yeah. So this is not an equal fight. So when alias Rene came out, a lot of people were want to believe him right away. Number one, ang delivery niya, quietly told. It's a story that is quietly told. Hindi siya umiyak, hindi siya nagagalit, walang pero yung kumbaga sa kay Direk Trino Broca, controlled yung emotions and so on. So for cinematic value, mas mataas pa rin ang cinematic value ng alias Rene. But again, in fairness to Senadora Risa, logical yung progression, maganda yung presentation niya. Plus, sinasabi niya mayroon siyang resibo, which is important for people she's trying to convince. In the end, I think that at best, controverted yung ibang bahagi ng sinabi ni alias Rene. So the best venue talaga to determine kung who is who and who did what will still be the courts. Tingin ko, we'll have not seen the end of this controversy habang nakakakuha ng ebidensya ang NBI. I won't doubt that Senator Risa will keep playing that up. So, para sa atin, ang trabaho natin is to look at this with a critical eye. Both sides have presented their own versions, pero wait, si alias Rene, isa pa lang ang video, nakadalawang statement na si Senadora Risa. Let's see what happens next. O, diba? Yes, Christian. Tinatanong ni Christian, si Presidente ba mag-appoint ng next ombudsman? Yes.
Sabi ni Paz Gamer, another na pinopoint out niya na inconsistency. Hontiveros claimed alias Rene was vetted, yet also she didn't know him. If vetted, why deny knowing him? That's something I think that she should answer. Tama po kayo dyan. That's interesting. Yan, sabi ni March. Pero may point din si Risa na hindi lang si Rene ang witness. Also, yes, I agree. That's a good point. Sabi niya, 14 daw ang witnesses at si alias Rene ay isa lang doon sa 14 na yon. At hindi daw din siya ang star witness, yun yung term na ginamit ni Senadora. Pero nakasakit din talaga yun sa case ni Risa, tama po. Yes, kasi ang allegation is binayaran siya and di ba meron mga previous allegations din na ganon with Farmally and I forget the other case. So, tatlo. So, ano yung sinasabi natin? The first is a fluke, the second a coincidence, the third, human action. So, para sa akin, if ang aim ni Senadora Risa is to controvert the statements of alias Rene, I think in part, she made some serious points. Kaso, once pa lang nagsasalita itong si alias Rene, like I said, nakadalawa na si Senadora Risa, and although in fairness, maganda itong second niya, tignan natin ano yung next step ni alias Rene. Sabi ni Leonila, sabi ni Attorney Topacio na iisang pattern lang daw yung ginagawa ni Risa, pati sa Kian, Kian. At sa Farmally, hinahamon pa siya na magdemanda si Risa ng libel para malabas lahat ni Senadora Risa. Sabi ni Rodalyn, sasampahan daw ni Senator Sherwin, si alias Rene ng perjury, tinatanggap niya ba na nagsinungaling na under oath at yung video ay totoo? Yun na nga, hindi pa nga under oath yung video. So, I think medyo premature yung sinasabi ni Senator Sherwin. Hintayin niya na mag-oath yung isa. Sabi ni Ma'am Jocelyn, guten Abend. With the statement Honti made in her press con, her team will file a case against those who are behind the video that alias Rene made. Does she know who these people are? I think pinapa-imbestigahan pa niya sa NBI, pero ang kanyang teorya or ang kanyang inaakusahan, parang inaakusahan na rin. Kasi inulit niya is KOJC. In-acknowledge naman niya na sinabi ni Attorney Torreon, hindi kami yon o hindi KOJC yan. So, pero ang sinabi niya, sino pa or something like that. So, there are other indications na yun nga ang yun ang kanyang suspect, yung KOJC. Pero para sa akin kasi, this is not a fair fight. Well, syempre, nakailang taon nang binabakbakan ng KOJC. Pastor is in jail, in detention, sorry. KOJC's assets are basically frozen. Diba? Na-amlak sila and then na-siege pa sila. Hi kay Joel. Sabi ni Nel Cabs, sa aking tingin, ang pagtanggap ni Risa na nagpunta si Rene sa office niya ay na-establish na hindi unknown sa kanya si Rene. Hindi naman social media. Sa media niya nilabas. Yung weird lang, sabi nila, Kitty-Cat, na maglalabas si Risa ng documents sa social media before sa legal court. She really is panicking. I'm pretty sure yung careless whisperer pag gumawa ng scripts niya. Dun sa press con ni RH, sabi ni Jazz, I'm pretty sure that's not the person you're thinking of. Kita mo talaga may personal siyang galit kay Pastor Q at sa mga Duterte. Sabi ni Dominic, in fairness, presentation is well made. The Hearst choreographed, maybe. If we look at the bigger picture, KOJC came under attack, maybe because it was the only media exposure that Dutertes can use, especially when PRD attacked the 2026 budget. 2026? 2025. Sabi ni Unknown C, ang nag-abuso sa kapangyarihan at kapwa ay paliit ng paliit ang mundo at desperado na. Sabi ni Ayel, palagay ko po, totoo ang sinasabi ni Rene kasi kung siya ay magsisinungaling ulit, siya din ang mapapahamak sa sarili niya.
hindi po yan magsasalita kung wala siyang hawak na strong evidence. Pwede. Ay, Alan, sabi niya, natawa na lang talaga ako sa threat daw ng 3%. Over, grabe kayo. Grabe kayo. Sabi ni Aaron Carr, sa akin, yung ganyang pagkakaso ni Risa, dapat personally na lang. Huwag nang gamitin yung pwesto niya para depensan sarili niya. Ginagamit niya government resources, mas madaming need, pwede pang gamitin. Actually, magandang punto yan. Pero tingin ko, in her own lights, yung kanyang opinion di ba sinabi na nga ni Senator Gatchalian, para na rin daw pinastos ang Senado. So yun ang ginagamit nila. Sabi ni Nars, tatakbo ka na Senator, Attorney Tricks? Not if I can help it. Thank you kay Sue, kay Ma'am Nona. Balita ko, sabi ni Shaylem, gusto mag-ombudsman si Remulla. Thoughts po. Actually, 3 araw na namin pinag-uusapan yan. Pero sige, we'll answer. Tapusin lang muna natin po itong issue ng presser ni Senadora Risa.